Pakinggan po natin itong binahagi ni Mima Alicia patungkol po kay Kibuloy. Binahagi po niya yung balitang nagsasabi na tila nakapunta na raw po ng ibang bansa or pumunta na ng China si Pastor Kibuloy. So, pakinggan po natin yung kanyang ibabahagi at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. So, sabi dito guys sa balita, iskapo na. Kibuloy rumored to have flown to China amid abuse charges. Kita nyo guys, hindi niya nga kayang ipagtanggol yung SMNI niya, yan pa kayang sarili niya. So, the source who declined to be identified also said they have yet to look into how Kibuloy was supposedly able to leave the country. Actually guys, madali lang pong makaalis. Itong si Pastor Apollo Kibuloy, the Son of God and the owner of the universe ng bansang Pilipinas, it is that because wala pong hold order. Bakit walang hold order, Mima? Yan, tanungin nyo si Zubiri. Kung bakit up to this moment, abay hindi niya pa rin po pinipirmahan ang request ni Senator Risa Hontiveros para po sa subpoena ni Kibuloy. There is no detailed report of how he was able to leave the country or if there was a hold order issued against him. Wala pong hold order kasi hindi po pinirmahan ni Senate President itong ni-request na subpoena ni Senator Risa Hontiveros. Alam nyo guys, para sa akin, questionable po ang salitang integridad at honesty dito sa ating Senate President. He is a weak Senate President ng bansang Pilipinas. Well, ano pa ba yung maasahan natin dito sa ating Senate President about sa integrity? Nandaya, di umano. Diba? Dinaya si Pimentel. Kaya nga sa mga hindi nakakaalam guys, way back 2011, if I'm not mistaken, August ba yun, nag-resign po itong si Senate President Miguel Zubiri. Yes, nag-resign siya guys kasi ginugurgur na siya ng Senado. Hindi daw siya deserve sa pwesto na yan. Hindi niya nakayanan, ayun, nag-resign. Kaya, Senate President, sa pangalawang pagkakataon, baka gusto mong ulit gawin yon. Ano? Baka lang naman. Kasi you know, you are a public servant. You are meant to serve the public. Pero bakit tila baga, ang hirap magpaliwanag guys may mga taong, you know, nagbabayad ng utang na loob. Kasi sabi daw nila, taga Mindanao daw itong si Zubiri. Hindi ko naman balak halongkatin yung background niya. Pero sabi daw, taga Mindanao daw po ito. Ewan ko ba dito? So, sa akin pong pagkakaunawa sa binahagi niya, hindi pa naman kumpirmado, no? Pero merong ugong-ugong na balita. Yun po yung pagkakaintindi ko na tila nakapunta na ng ibang bansa or sa China si Pastor Apollo Kibuloy. Nako, kung totoo yan mga kababayan ay talaga pong malungkot yan, no? Kasi hindi natin malalaman ang totoo kasi hindi niya haharapin yung mga akusasyon sa kanya. At ang nakakalungkot nga po ay matagal na po natin nabalitaan na nagre-request ng subpoena si Senator Risa Hontiveros para kay Kibuloy, no? Pero hanggang ngayon yata hindi pa naaaprubahan o napipirmahan ng Senate President. Yun nga po yung mga sinabi ni Mima Alicia. Parang kahit may magagaling tayo at matitinong senador sa Senate, kung meron namang hindi nakikipagtulungan sa mga tamang gawin at dapat na proseso, hindi rin po ma-achieve ng mga Pilipino ang mga bagay-bagay. Lalo-lalo na ang malaman ng totoo, no? So, paano yan kung totoo yung balitang yon na nakaalis na si Kibuloy at nakapunta na ng China? Ako personally, ang naisip ko, natatakot, no? Natatakot na malaman ng taong bayan, ng mga Pilipino ang totoo. Kaya ayaw harapin ng akusasyon. Or siguro, merong iniiwasan at merong kinatatakutan na maisiwalat, no? So, nakakapanghinayang naman, no, kung totoo na nakaalis na si Pastor Apollo Kibuloy, hindi natin malalaman ng totoo. At siguro, hindi na rin ako magtataka or masusupresa kung iba na nahaharap sa International Criminal Court or ICC ay maaaring umalis na rin ng bansa, ano. Pero anong tanong ang nabubuo sa ating mga Pilipino? Meron bang ginawang mali? Meron bang nilabag sa batas? Meron bang kinatatakutan na mangyari? Kaya ganyan, nag-aalisan, no? Alam niyo po, kung totoo na may umalis, pumunta ng ibang bansa para siguro takasan ng gusto nilang takasan, ang talo po dyan ay hindi lang yung mga biktima, no, na nag-aakusa sa kanila.
ang talo po dyan ay ang sambayan ng Pilipino. Kapag maliit na tao, napaparusahan. Minsan nga, kahit walang kasalanan, napaparusahan o kukulong. Pero kapag may kapangyarihan, may impluwensya, at malalaking tao, tila exempted, no? Or nagagawang makaalis, makatakas sa proseso ng batas. Yun po yung nakakalungkot dyan, no? Nakakalungkot kung totoo yun, ano, dahil talaga namang hindi na natin malalaman ng totoo. Baka po tuluyan ng takasan ng mga tao ang gusto nilang takasan. Pero kapag ganun po ang ginagawa nila, pinapaliit lamang po nila ang kanilang mundo, no? Paliit ang kanilang mundo dahil marami pong bansa ang miyembro ng ICC, maraming bansa ang miyembro ng Interpol, no? So, naniniwala pa rin ako na yung tama at totoo at yung karapat-dapat ang mananaig sa bandang huli. Lagyan niyo lang po ang inyong opinion sa comment section below. Kailangan po natin magbahagi ng ating opinion para na sa ganoon mas napapalaganan po natin ang tamang naratibo at nang sa ganoon ay impluwensyahan po natin ng tama ang opinion ng publiko. Kaya po tayo patuloy na nagagawa ng content at dapat po kayo ay nagpa-participate sa comment section. Maraming pong salamat. Sana po i-like niyo ang video at magkita-kita po tayo sa susunod ng video. Salamat po.